Greater is He that is within us than he who is in this world. Amen po ba? Muli po magandang umaga sa bawat isa't isa po sa inyo. Ganon din po yung mga naka-online. At iniimbitahan po namin kayo kung malapit lang po kayo dito sa church. Samahan po ninyo kami dito sa sanktuaryo ng ating Panginoon upang makilala namin kayo at makasama po namin kayo sa pananambahan po natin dito sa ating church. Napakabilis po ng panahon. Ano po? Karamihan po sa atin, nadagdagan na naman po yung taon. Pero yung pong pag-ibig ng Diyos sa atin ay laging sariwa. Amen po ba? Last month po ating tinalakay o pinag-aralan ang patungkol po sa panalangin. Sino po yung natuto o nag-improve na bago yung pamamaraan ng kanyang pananalangin? Kukunti lang? Ano po? Dapat po, asamin pa po natin na lagi nating kinakausap o makausap po ang ating Panginoon. At dito po natin siya nakikilala. Hindi lang po sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita, kung hindi sa pamamagitan ng pananalangin. At sa buwan naman pong ito, atin naman pong pag-aaralan kung gaano po katapat ang Diyos. Ang tema po natin ay God is faithful. Ang Diyos po ba ay tapat sa inyo? Amen. Kahit kailan po, hindi nagbago ang katapatan ng Diyos sa bawat isa't isa sa atin. Tayo lang po ang nagbabago. Amen po ba? Di ba? Tayo lang po yung nagbabago. Pero ang Diyos po, kahit kailan, hindi po siya nagbago. Kaya nga po, napakabuti ng Diyos sa atin. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay pinamagatan pong God is faithful to His Word. God is faithful to His Word. Ang Diyos po ay tapat sa Kanyang salita. Kaya nga po, dito, pag sinabi pong God is faithful, ang ibig sabihin nito, trustworthy. Napapagkatiwalaan. Yan po. When the Bible says God is faithful, it means God is completely trustworthy, reliable, and true to every promise He makes. He does not change, lie, forget, or fail. Kaya nga po sa Lamentation chapter 3, verse 22 hanggang 23, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Hallelujah. Tayo po'y sumandaling pumikit at manalangin. Ama, maraming salamat po sa umagang ito. At muli, pinadama mo na naman po sa amin ang iyong unconditional love, Panginoon Diyos. Ang iyong great mercy, Panginoon. Lord, salamat. Every morning, Panginoon, katulad ng sinabi mo sa iyong mga salita, laging bago, Panginoon Diyos. Sariwa ang mga salita mo, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, ang dalangin ko po, buksan mo yung mata ng puso namin. Mata, Panginoon, ng pangunawa po namin, Panginoon Diyos, upang amin upang amin po, Panginoon Diyos, na may kagalakan na tanggapin ang iyong banal na salita. Panginoon, maraming salamat din po sa aming mga visitors na iyong dinala dito upang mapakinggan nila kung gaano sila kamahal ng isang Diyos na buhay. Walang iba kung hindi kayo, aming Panginoong Jesus. Banal na Espiritu, malaya po kayong kumilos sa aming kalagitnaan. Malaya po kayong kumilos sa bawat puso't isipan po namin, Panginoon. At akin po, Panginoon, nire-rebuke ang anumang gawain ng kaaway, yung mga distraction sa aming mga isip na nilalagay niya. In the mighty name of Jesus, Panginoon Diyos, aming winawaksi ang lahat ng ito. Even, Panginoon Diyos, yung mga nasa
naka-online. Magkaroon po sila ng attentive, Panginoon Diyos, na nakalaan lang ang kanilang paningin, ang kanilang kaisipan sa pakikinig ng iyong salita na wala silang ibang ginagawa kung hindi pakinggang ka lamang, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Nagdideklara po ako, Panginoon Diyos, ng kalayaan doon sa humihingi ng kalayaan sa anumang uri ng mga bisyo. Humihingi ng kagalingan, Lord. Panginoon, nagdideklara po ako, Panginoon, ng divine healing in the mighty name of Jesus. Panginoon, maraming salamat po. Sa umagang ito, kumilos ka sa bawat isa't isa sa amin. Maraming salamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Sige po, pakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi po ng Lamentation, ulitin ko lang po, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Steadfast love, ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig po ng Diyos, hindi po nababase sa emosyon, sa feelings. Ang tao po kasi, kapag nagmamahal yan, nagbabase sa emosyon at sa feelings. Di ba? Kaya nga po, marami po yung nag-aasawa ngayon na nabase lang yung pag-ibig nila, yung pagmamahal nila sa emosyon. Kaya pag nawala po yung emosyon na yon, hindi na rin nila mahal yung pinakasalan nila. Kaya yung iba nagsasabi, sana dalawa ang aking puso. Bakit ngayon lang kita nakilala? Mga emosyon po yan. Kaya nga po ang Diyos, hindi siya nagbase doon sa feelings niya, na ngayon mahal niya tayo, at mamaya hindi na. Hindi po ganyan ang Diyos. Ang kanyang pag-ibig, sabi po dito sa ating binasa kanina, pag sinabing God is faithful, pag sinabi ang kanyang pag-ibig, trustworthy po yan, reliable po yan. Paano po naging ganap o mapagkakatiwalaan ang pag-ibig ng Diyos? Tayo pong lahat nandito tayo dahil sa pag-ibig ng Diyos. Dahil pinadama niya po sa atin na walang anuman pong hiningi na kabayaran. Pinagkaloob ng Diyos Ama ng buong buo yung pagmamahal niya sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Ganyan po ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. His mercies never come to an end. Pag sinabi pong His mercy, ito po yung goodness, yung kindness niya. At ito pong mercy na ito ay pangwalang hanggan, eternal. Walang boundary. Wala pong boundary. Kaya nga po, ito po yung nagbibigay din ito ng mahabang buhay po natin. At yung pagpapatawad sa ating kasalanan. Kaya nga po si Micah, sabi niya sa 7:18, Micah 7:18, who is a God like you, who pardons sin and forgive the transgression of the remnant of His inheritance. You do not stay, sabi po dyan, angry forever but delight to show mercy. Yan po yung pag-ibig ng Diyos. Yan po yung mercy, yung kahabagan ng Diyos sa atin. Kung mananatili lang po ng galit ang Diyos sa atin, wala na po tayong lahat dito. Dahil lamang sa kanyang pag-ibig, kaya tayo ay naririto. Kaya nga po, slow to anger ang Diyos. Yung pagka-slow to anger ng Diyos, yun po yung kanyang mercy, yun po yung kanyang pag-ibig sa atin. Binibigyan niya pa po tayo ng mga pagkakataon para mapansin, makilala natin ang sarili natin sa harapan niya kung sino tayo. Kung nakagawa man po tayo ng mga pagkakamali, binibigyan niya pa tayo ng pagkakataon na madama po natin yung pag-ibig niya, yung mercy niya. Yung hihingi po tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating mga nagawang mga pagkakasala. Kaya nga po, maaasahan natin ang pag-ibig ng Diyos. Great is your faithfulness. Abounding, pag sinabi po yan, abundant ang faithfulness ng Diyos. Ang faithfulness ng Diyos ay firm, matatag, hindi po nagbabago yan. Kung sinabi niyang mahal niya tayo, mahal niya tayo. Amen po ba? Kaya po, umpisa na po natin.
Why God is faithful to His Word? Bakit nga ba tapat ang Diyos sa kanyang salita? Because His Word stands forever and never changes. Amen po. His Word stands forever and never changes. Ang kanyang salita ay nananatili. Ano po? Nananatiling matatag at ito po ay hindi nagbabago. Kaya nga po sa Isaiah chapter 40 verse 8, ang sabi dito, the grass withers and the flowers fade, but the word of our God stands forever. Ang damo natutuyo, sabi po dyan. At ang mga bulaklak kumukupas. Nakita na ho ba ninyo yon? Pag nakakita po kayo ng bulaklak ngayong umagang ito, mamaya-maya makikita mo yan, kumukupas po, nawawala na. Kung red yan, na kumukupas na po yan, nawawala na unti-unti yung pagkapula niya. Ano po? Pagkatapos niyan, malalanta na yan. Subalit, sabi po dyan, but, sabi po dito, but the word of God stands forever. Ang salita ng Diyos nananatili po na matatag, hindi nagbabago kailanman. Amen po ba? Lahat po ng mga bagay dito sa mundo, temporary lang po. Ang panahon nag-iiba, ang tao nagbabago, ang mga plano po natin, nabibigo po tayo sa mga plano po natin. Kahit na po yung pinakamatibay na na damo, nalalanta pa rin po yan. But, ang salita po ng Diyos ay kakaiba. Kakaiba po dahil wala pong expiration date ang salita ng Diyos. Kung meron pong expiration date ang Diyos, yung John 3:16, for God so loved the world, kailan ba yan? Ibinigay ng Diyos. Sana tayo hindi na natin naranasan yung pag-ibig ng Diyos na yan kung merong expiration date po yan. Pero wala pong expiration date. Ano po? Naisulat po yan 3,000 years ago na po. Pero hanggang ngayon, nananatili pa rin yung pag-ibig ng Diyos na yan. Amen po ba? Kaya nandito tayong lahat Dahil doon sa pag-ibig ng Diyos na hindi nagbago kahit kailanman. Kaya nga po sa 1 Peter chapter 1 verse 24 to 25, isinulat din po dito, as the scripture says, people are like grass. Their beauty is like a flower in the field. The grass withers and the flowers fades. Totoo po ito. Tayo pong lahat, habang tayo po ay bata, nasa kabataan po tayo, sumisibol po tayo, sariwa po tayo. Pero habang tayo po ay nagkakaedad, tumatanda, nararanasan natin yung iba't ibang klaseng mga problema, tumatanda po tayo. Nawawala po yung kagandahan po natin. Meron pong isang artista sa Amerika, nakalimutan ko lang po yung pangalan. Napakaganda niya. Pero nung tumanda siya, may ginawa siya sa kanyang katawan. Ganun pala yun. Kahit na ikaw pala ang pinakamaganda, pag nangyari sa iyo yung nawawala yung kasariwaan mo, ang pangit pala. Ang pangit. Sabi ko, bakit ang layo? Ang pangit pala. Tama lang yung salitahan ng Diyos. Their beauty is like a flower in the field. Ang kagandahan po. Ngayon po, sa henerasyon natin, yung ginagaya ng kagandahan ng mga kababaihan, yung kutis, malaporselana po, ng mga Koreana na po. Yung bang sabi nga ni Pastor Manny, parang dinikitan ng plastic Kumaangin tabya pa. Yun po. Pero darating at darating pa rin yung panahon, magfe-fade pa rin po yan, kukupas pa rin po yan. Pero ang salita ng Diyos, mananatili pa rin sariwa. Amen po ba? Yan ang ating salita. Ang salita po ng ating, but the word of the Lord remains forever, and that word is the good news that was preached to you. Yung pong salita na yan, yung good news po na yan, na hanggang ngayon nananatiling sariwa, yan po yung tinanggap po natin. Kaya po naririto po tayong lahat. Dahil yung salita na yan hindi nag-expire. Buhay po siya. Na tinanggap po natin, kaya yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa't isa sa atin, damang-dama po natin. Naluluha po ako kapag
Kapag binabasa ko po ito, totoo po, ang dami natin pagkakamali. Pero yung salita ng Diyos na sinabi niyang mahal niya tayo, hindi nabawasan, na natili pong matatag. Hindi nagbago na Ang buhay po natin temporary lang. Lahat ng mga bagay na nandito po sa mundong ito, temporary at kumukupas. Subalit ang salita ng Diyos, mananatili po ito ng walang hanggan. At ito po ay matatag. Totoo po ito at hindi nagbabago. Kaya mapagkakatiwalaan po natin, mapaghahawakan po natin, ang salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos, ito po yung refuge po natin. Ito yung shield natin. Ito yung nagbibigay po ng kalakasan sa atin in times of trouble, in times of problems, in times of mga trials na pinagdadaanan natin. Kapag ang salita ng Diyos binigkas mo, nagbibigay sa iyo uli ng kalakasan. Nare-rejuvenate ka. Nadadama mo yung yakap ng Diyos. Yan po ang salita ng Diyos. What He said yesterday is still true today. And it will still be true tomorrow. Amen po ba? Ano man po ang binigkas ng Diyos noong nakaraan, 3,000 years ago, yan ay mananatili pa rin katotohanan, totoo sa panahon po natin. At hanggang sa darating pang ibang panahon, hanggang hindi pa po dumarating ang ating Panginoon, ang kanyang salita mananatili po na matatag, na maaasahan po ng bawat isa't isa sa atin. Kaya nga po, yung Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is, living and active. Buhay po ang Diyos. Buhay na buhay ang Diyos. Marami po ang nagsasabi sa akin. Ang ating punong pastor, isa po siyang living testimony sa bawat isa't isa sa atin. Marami po ang nabibless sa buhay po ng ating punong pastor. To God be all the glory. Kita po natin kung paano buhay na buhay, active ang salita ng Diyos sa buhay po ng ating punong pastor. Kaya nga po, patotoo po siya sa atin. Tayo, malalakas po yung ating mga katawan. Dapat po, makakita sa atin yung buhay na salitang ito sa buhay po natin. Makita po sa atin kung sino si Jesus. Para po naman yung ibang tao na hindi makakilala sa kanila, sa ating Panginoong Jesus, makilala po nila sa pamamagitan ng buhay po natin. Bakit? Dahil yung salita ng Diyos noong 3,000 years ago pa ay very powerful and effective pa sa atin, sa buhay po natin. Kumikilos pa rin po ang mga salita na yan. Kung sinabi niya noon sa Isaiah 53 verse 5, that by your wounds we are healed. Yung pong salitang yon ng ating Panginoong Jesus, hanggang ngayon, epektibo pa po yan. Tayo po ay gumagaling. Amen po ba? Sino na po yung nakaranas sa kagalingan ng ating Panginoon? Amen, tayo pong lahat. Hindi ba very effective? Powerful po ang salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga po sa Psalms chapter 118 verse 89, forever, magpawalang hanggan, O aking Panginoon, ang salita mo, your word is firmly fixed in the heavens. May palabra de honor po ang ating Panginoon. Pag sinabi niya, tinutupad niya po yan. Ako po naranasan ko po ito nung nasa Australia po ako. May binili kaming sasakyan. Pagkatapos, berbala lang po. Sinusubukan ko nga, sabi ko nga sa sarili ko, gaano kaya katotoo, may palabra de honor itong mga puti na ito. Usap lang po, berbalan lang. Bumili ng sasakyan yung kasama ko, pagkatapos, nagpirmahan lang kami. Tapos, naghiwalay na kami. Sabi nung puti, sige, sa ilang araw, ibibigay ko sa inyo yung mga papeles. Natural po, ang kausap namin tao, kinakabahan po ako niyan. Totoo kaya to? First time lang namin makita yung tao na yun. Pero alam po ninyo, wala pa pong 2 araw,
tinawagan kami pagkatapos ibinigay niya po yung lahat ng mga papeles na kailangan po namin. Sabi ko, pag sa Pilipinas siguro, limbog na itang tao nga ito. Ay nasa kanya pa po yung mga papeles eh. Kami pirmahan pa lang. Sabi ko, mayroong palabra de honor. Oo nga, mayroong pang palabra de honor. Ang Diyos po higit po sa tao. Pag sinabi niya po na pagpapalaing ka niya, pagpapalaing ka niya. Kapag sinabi niyang pagagalingin ka niya, pagagalingin ka niya. Kapag sinabi niya siya yung matatag na muog mo, siya yung matatag na muog mo. Hindi ka niya ipapahiya. Yan po yung Diyos natin. Yan po yung kanyang mga salita. Kaya nga sabi ni David, forever, Lord. Panginoon, magbawalang hanggan, Panginoon, ang salita mo, firmly fixed in the heaven. Kaya sabi po dito, sabi pa ni David, you honor your word than your name. Marami pong pangalan ng ating Panginoong Jesus. Jehovah Rapha, the Lord who heals. Jehovah, Shalom, the Lord is peace. Lahat po yan, nararanasan po natin. Kaya nga po, nung nagkatawan tao ang ating Panginoong Jesus, yung pangalang Jesus lamang po, hanggang ngayon, very powerful po yan. Dahil sa pangalan lamang niya, nandun po lahat itong mga binanggit po natin. Yung pong, He is our great physician. He is our great provider. Siya po yung kasama natin lagi. Siya po yung protector po natin. Sa pangalang Jesus, kaya nga, yung isang kanta po natin, I speak the name of Jesus. Saan? Sa family ko. Sa trabaho ko. Sa business ko. Sa church na ito. Bakit? Doon sa pangalang Jesus na yan, nakapaloob po lahat. Yung katangian ng ating Panginoon, kapag sinabi niyang mahal ka niya, pinatawad ka niya, ginagawa niya po yan. Yan po, ganyan po, ka-powerful ang pangalan ni Jesus. Yung mga salita niya po. Kaya nga po, ang salita ng Diyos hindi nababasag. Matatag po iyan. Talagang nakapix po yan, nakasettle, unshakable ang salita ng Diyos. Hindi katulad ng salita ng tao. Kapag nangako ang tao, sigurado, pumapalpak po yan. Nag-iisip pa ang tao kung kanya pang gagawin ba o tutuparin yan. Pero ang Diyos, firm po siya sa kanyang pangako, sa kanyang salita. Kapag sinabi niyang mahal ka niya, mahal na mahal na mahal ka niya. Sa mga first-timers po, hindi po aksidente na naririto kayo. At naririnig po ninyo ang salita ng Diyos. Mahal po kayo ng ating Panginoon. Walang aksidente po. Ito po ay nakataon po ito para sa inyo. Gusto po ng Diyos na maranasan po ninyo yung kanyang pag-ibig. Marinig ninyo na ang kanyang salita na sinabi niya noong pamamahal niya kayo, mahal po niya kayo, kaya nandito kayo ngayon. Amen po. Kaya nga, napakabuti po ng ating Panginoon. Sa Matthew chapter 24, verse 35, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Tandaan po natin, ang pamantayan o ang standard ng Diyos, hindi po nagbabago yan. Amen po ba? Kahit kailan po, hindi magbabago o nagbabago ang pamantayan o ang standard ng Diyos. Ang Diyos po ay holy. Righteous po siya. Just siya. Matuwid kung humatol po ang Diyos. Hindi po nagbabago yan. Hindi po katulad ng tao, nakikipag-compromise pa yan. Ang Diyos po, ang salita niya, matatag. Talagang mapapaninindigan po natin, mapanghahawakan po natin. Kaya nga, ang ating Panginoon, napakabuti po. Yung mga promises niya po, tingnan po natin yung buhay po ni Abraham. Ano ba yung covenant? Ano ba yung ipinangako ng Diyos kay Abraham? Hindi ba ang sabi ng Diyos sa kanya, magkakaanak siya? Di ba po? Pero naghintay po ng mahigit 25 years si Abraham bago ipinagkaloob po ng Diyos yung pangako niya yun. Walang iba kundi si Isaac. Pero ang sabi po ng salita ng Diyos, hindi man lang po nag-sway. Hindi man lang po lumiko. Ng konti yung pananampalataya ni Abraham. Nanatili po siya. At alam niya kasi yung pangako ng Diyos
gagawin at gagawin niya. Ibibigay niya talaga, ipagkakaloob ng Diyos yung ipinangakong anak yun kila Abraham at kay Sarah, si Isaac. Kaya nga po, makikita natin dito, yung sword po, yung sa natin, sa salita natin, hindi siya gumewang. Ginewang yung pananampalataya na pong kay Abraham. Diretso mo, kung sa release po ng tren, kung sa tren po yan, nandun po siya sa release. Hindi po, lumihis. Hindi siya lumihis. Diretso pa rin. Kahit na ano nangyari. Lord, 5 years na. Lord, 10 years na po. Lord, 15 years na. Hindi po ganon si Abraham. Hindi siya nagtanong. Kaya, nagpupuri lang po at pinaniwalaan niya nang meron pong pananampalataya yung pangako ng Diyos sa kanya. Kaya nga, ibinigay naman. At hanggang ngayon po, tingnan ninyo ang bansang Israel. Di ba sabi rin ng ating Panginoon, pagpapalain kita, ganun din ang mga tao. At sabi po niya, pararamihin ko ang iyong lahi, sindami ng bituin at ng buhangin sa dagat. At ano pa po? Ano ang sabi niya? Pagpapalain ko yung nagpapala sa iyo. At yung mga nagsusumpa sa iyo, ay susumpain ko rin. Di ba hanggang ngayon po, nakikita natin yan sa bansang Israel. Kung paano po niya pinoprotektahan ang bansang Israel. Ang liit po ng bansang Israel. Pero yung mga kalaban niya po, ang lalaking mga bansa. Powerful po ang mga bansang ito na nakapaikot sa siya, ganyan lang siya. Pero pinabayaan na ba siya ng Diyos? Hindi po. Marami pong nagpapatunay sa mga sundalo po ng bansang Israel. Katulad po nung pinaulanan po sila ng mahigit 1,000 missile. Nakakakita po sila ng mga anghel na sumasalupo dyan sa mga missile na yan. Kaya hindi tumatagos, hindi dumedereso sa bansang Israel. Ang salita po ng Diyos, ang pangako niya sa bansang Israel, kay Abraham, hanggang ngayon sa bansang Israel, tinutupad niya po yan. Ganyan po ka-powerful, ganyan po maaasahan, ganyan katatag ang salita ng Diyos. His word stands forever and never changes. Amen po ba? What He says will surely come to pass. Mangyayari at mangyayari po kung ano po ang sinabi ng ating Panginoong Jesus. Pangalawa po, God is faithful to His word because His word always fulfills the purpose He sends it. Sa Isaiah 55 verse 10 to 11, as the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it buds and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater. So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Ano po? Noon pa man po, 3,000 years ago. Sa atin po, kailan lang natin na pag-aralan o ang sangkatauhan, kailan niya palang na-discover yung salitang evaporation at saka po yung condensation. Di ba? Ang sabi nila, itinuro sa atin sa science, kapag umulan, umiinit, mag-e-evaporate yan. Babalik na naman sa clouds yan. Umiikot po yan, tapos babagsak na naman, mag-e-evaporate. May condensation pa po yan. Hindi po sila ang nakadiscover niyan, yung mga scientists. Tingnan po ninyo yan, Isaiah 55 verse 10 to 11. Noon pa man, sinabi na ng Diyos kay Isaiah, sabi niya, as the rain and the snows come down from heaven and do not return to it without watering the earth. Ano po? Kapag bumagsak po ang ulan, umulan po, hindi lang basta umulan, may purpose po yan. Ano ang purpose niyan? Di ba pag umulan, tingnan po ninyo yung mga nalalantang mga damo, mga halaman. Kapag umulan, ako po pinagmamasdan ko yan, sayang-saya, ang mga halaman, nagiging green po sila ulit, nabubuhay sila. Napapansin po ba ninyo yan? Iba po kasi yung tubig na galing sa gripo o sa puso pag nagdidilig po tayo. Makikita po ninyo yung pagkakaiba niyan. Pag umulan po, makikita naman ninyo na masayang-masaya lahat ng mga halaman. Talagang nariwa po sila. Kapag nasa 174 po kami,
every Monday, dahil po kami yung nag-invocation at nag-share ng word ng ating Panginoon. Meron pong 4 na puno ng mga akasya doon saan po kami nakaharap. Pag tag-init po, makita mo, nalalanta, kulay yellow po yung dahon. Tapos nalalaglag. Ngayon po nagumpisa yung ulan. Nakita ko kung paano pati yung damong natutuyo na nariwa po. Nabuhay po muli. Lumago po uli. Pati yung mga akasya po, ang gandang tinitingnan. Green na green. Kaya nga, ay ito pong salita ng Diyos na ito. Ang ulan, hindi lang basta umulan yan. Meron po purpose yan. Para lumago, magbunga ang mga halaman. Kaya nga po sinabi dito sa verse 11, so is my word, sabi niya, that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Marami po sa ating kuminsan, gusto nating mag-share ng salita po ng Diyos. Gusto nating ipahayag po ang pag-ibig ng Diyos kung paano niya po ipinaranas sa atin. Pero nag-aalinlangan po tayo. Baka itong sisharean po nating kapatid, kaibigan, mga co-office mate po natin, mga ka-business po natin, baka pag nag-share tayo, hindi man nila tanggapin. Pero ang pinagagawa lang po sa atin ng ating Panginoon, i-share po natin yung kanyang salita. Kaya nga sinabi dito po, so is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty. Kapag na-share po ninyo yung John 3:16 sa isang tao, hindi po yan mawawalan ng kabuluhan doon sa sinyera ninyo. Kahit na sa tingin po ninyo, hindi siya nakikinig o wala po siyang, hindi siya interesado. Hindi po totoo yan. Ang demonyo lang po ang nagsisiksik sa kaisipan po natin noon para po tumigil tayo na mag-share. Pero ano ang sabi ng salita ng Diyos? Ito po yung panghawakan natin. Nasabi nga po ni Pastor John kaninang umaga, maraming nagpapatotoo po. Na sinasabi nila, dimdam ko po narinig ko po sinabi ni Satanas na ganito. Bakit kaya yung boses ng Diyos, hindi nga niya pinakinggan? Sigurado, meron pa ring small voice na magsasabi, anak, huwag mong gagawin yan. Dapat mas malakas po yung tinig na yon. Kaya nga, dapat ang pakinggan lang po natin ang Diyos, ang banal na Espiritu. Kapag sinabi niya, mag-share ka. Tandaan mo po, kapag sinyer mo ang salita ng Diyos, hindi babalik yan na hindi nangyari yung kanyang purpose. Mangyayari po yan. Huwag po tayo magmadali. Parang tayo po ay nagtatanim lamang yan. Itinatanim lang po natin sa kanilang puso, sa kanilang kaisipan. Darating at darating ang panahon, yung sinyer po natin na salita ng Diyos sa kanila, uusbong po yan. Mararanasan po nila. Yan po yung sinasabi dito. So is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Masaraya po kaya katahan mo? Maliwanag po ba? His words always fulfills the purpose He sent it. Ang lang po natin, yung pong obey. Believe and obey. Kailangan lang po natin maniwala. Amen po ba? Naniniwala ba kayo na ang salita ng Diyos, gagampanan niya po, gagawin niya kung ano ang sinabi niya? Amen po. Kaya nga, sa Romans chapter 10 verse 9 po, ito po lagi kong na isi-share. Ang sabi po dyan, that if we confess with our mouth, with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Totoo po ito. Sa mga first-timers po natin, kung gusto po ninyong tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo bilang sarili niyo pong tagapagligtas, ito lang po. Ito lang po. Huwag na po ninyong hayaan o gawin na siklod kayo, mag-umpisa doon sa pinto hanggang sa altar. Hindi po yan ang pinagagawa ng Diyos. Huwag na po ninyong gawin na hampasin pa ninyo ang sarili ninyo. Huwag po ninyong hampasin na ilang beses kayo o magdamag kayong nananalangin
ng paulit-ulit. Ang gawin lang po ninyo para matanggap po ninyo yung pong kaligtasan sa ating Panginoon. Ito pong Romans 10:9. Ano po, if you declare, kung dideklara mo sa iyong bibig na si Jesus ay Diyos, ano po, at maniwala ka, manampalataya ka sa iyong puso na ang Diyos, ano po, binuhay na muli ang ating Panginoong Jesus. Yung him dyan po, si Jesus yan. From the dead, binuhay niya muli si Jesus sa mga patay, you will be saved. Ikaw ay maliligtas. Ito po yung pinag-aaralan natin. His words always fulfills the purpose He sends it. Yan po yung purpose nun. Gusto mo maligtas? Yan lang po yung gawin mo. Yan yung purpose niyan. Amen po ba? Masalaya po, maliwanag po ba sa atin? Ano po? Kaya nga, ang ulan po, hindi lang, tandaan ninyo, hindi lang basta umulan. May purpose po yan. Para maging sariwa ang mga halaman, para mamunga po yung mga punong kahoy na dapat mamunga. Ano po? Kaya sa atin po yung salita po ng Panginoon, yan po yung ginagawa sa atin. Pinaniniwalaan natin na ang Diyos natin, na anuman po yung hilingin natin, ano po, naniniwala tayo na ipagkakaloob niya, tatanggapin po natin yan. Amen po ba? Purpose po, yan po yung salita ng Diyos. Sa Matthew chapter 5 verse 18, I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not even the smallest details of God's law will disappear until its purpose is achieved. Doon nga po sa NIV, katulad po yung inano ni Pastor Manny kagabi po. Ang sabi po dyan, I tell you the truth, sabi po dyan, for truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, ano po, not the least stroke of a pen. Stroke po. Ito po, nakikita po ba ninyo yung mga kama, ano po, yung period? Hindi po mawawala yan. Mananatili po yan. Ito po kasi yung sinasabi sa salita po ng ating Panginoon. Sabi niya, not the smallest letter, not the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Ano po? Hanggang hindi po natutupad yan. Marami pong propesiya. Ano po, mahigit po sa 300 pong propesiya yan. Ang dami pa po yan. Pero marami na po yung nangyayari. Lalo na kapag binasa po ninyo ang Book of Revelation. Kung paano po yung pagdating ng ating Panginoong Hesus. Sabi po dyan, makakarinig tayo ng gera. Ano po, bansa laban sa bansa. Nakakarinig ho ba tayo ng gera? Ano po, hindi po sinabi na dito lamang sa Pilipinas, makakarinig tayo, makakabalita tayo. Makakabalita rin po tayo na nagpuputukan o may pumutok na bulkan, sumabog na bulkan. Makakarinig din po tayo na marami ang earthquake na nangyayari ngayon. Katulad po sa Venezuela, ilang beses po yan, ang tindi. Ano po, ng earthquake, magkasunod po yan. Ganon din po sa Japan, naranasan po nila. Dito po sa atin, nararanasan din po natin yan, banda sa Mindanao. Ano po, yung mga earthquake na yan, yung baha po na yan, nangyayari na po yan. Basahin po ninyo ang Revelation. Ang sabi rin po na salita ng Diyos, pasama ng pasama ang tao, ang mundo. Totoo naman po, pasama ng pasama. Nabalitaan po nating lahat, yung bang bata, 14 years old ho ba yun? Yung namaril sa Tacloban, ano po? Pagkatapos, meron pong nagkwento sa akin, nag-uusap sila ng ama niya, umiinom siya, kumuha uli ng tubig, umupo sa tabi ng ama niya, pagkatapos, sinabugan niya ng tubig ang ama niya. Hindi ko po alam kung ano yung, sabi ko nga, baka may malalim pong dahilan. Yung isa naman po, kapatid niya, inuundayan niya ng kutsilyo yung ama niya. Sabi ko, noong kami, nasa ilalim na po ako ng mesa, puro latay na yun dito ko, pero hindi ko pa po naisip yung ganun. Kakaiba po ang panahon natin ngayon. Kaya wag po ninyong kalimutan na laging isali yung mga kabataan po sa prayer po natin. Ano po? Wag ninyong kakalimutan. Kasi kung magsasagot po ang mga kabataan ngayon, parang sila ang nagluwal sa kanilang mga magulang.
Napakatindi po na ano. Iba po yung panahon natin ngayon. Kaya yung prayer po last month, ano po, gawin po natin yun, pamuhay po natin. Huwag po nating hahayaan na ang kaaway, nakawin niya, yung mga kabataan na yan, na dalhin niya sa impyerno. Tayo po, meron tayong katungkulan. Amen. Ang sabi po dito, sa binabasa ko po kanina, yung Matthew chapter 5, verse 18, and I tell you the truth, until heaven and earth disappear, mawawala po ang lahat. Not even the smallest. Siguro po, kung ngayon lang natin nabasa ito, gaano katotoo yan? Even the smallest detail of God's law will disappear until its purpose is achieved. Kung sa human perspective, sa human understanding po natin, talagang hindi po natin mauunawaan ito. Kaya nga po yung sabi ng salita ng Diyos, ang spiritual na bagay ay nauunawaan lang ng mga taong spiritual. Subalit yung hindi spiritual na tao, hindi niya po maiintindihan ang mga spiritual o ang mga salita ng Diyos. Kaya nga po tayo, bakit nauunawaan natin ngayon? Bakit alam po natin na matatag ang salita ng Diyos? Unang-una, pinaranas niya sa atin. At alam natin, totoo ang Diyos, ang mga salita niya. Bakit? Dahil may na-born again po yung espiritu natin. Meron tayong koneksyon sa Kanya ngayon. Nauunawaan natin ang mga spiritual na mga bagay na yan. Amen po ba? Kaya nga, sabi po dito, He will finish everything He started through His words. Talaga tatapusin po ng Diyos ang lahat ng mga inimpisahan niya sa pamamagitan po ng Kanyang salita. Ang salita po ng ating Panginoon, very, very, very powerful po yan. Kaya doon lang sa creation, let there be light. Sabi niya po, nagkaroon ng liwanag. Di ba? Very powerful po yan, yung salita po ng ating Panginoon. Kaya nga sa Numbers chapter 23 verse 19, God is not human that He should lie, not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Ang tao, malaking pagkakaiba sa Diyos. Ang Diyos, kapag siya po ay nangako, uulitin ko po, tinutupad niya. Hindi po siya nagdadalawang isip. Wala po siyang plan A, plan B, plan C. Pag sinabi niya, yun na. Ang tao, kapag nagsalita yan, meron siya plan A, plan B, plan C. Di ba? Di ba ganun tayo? Pero ang Diyos, pag sinabi niya po, tutuparin niya. Tutuparin niya po yan. Hindi po siya katulad ng tao na Kaya nga, ang Diyos po, napakabuti niya. Nung nag-uumpisa po ako sa ministry, dahil naging OFW po ako, pagkatapos naging workers po ako dito sa church. Sabi ko kay Lord, siyempre po, kapag ang lalaki hindi nagtatrabaho, ang babae ang nagtatrabaho, marinig ka kay sarili mo. Nahihiya ka. Pero sabi ko, Lord, di ba sabi mo, hindi mo naman ako pababayaan, hindi mo naman kami pababayaan. Kapag kami ay maglilingkod sa iyo, hindi ba ikaw yung great provider po namin? Nag-aaral po yung mga anak po namin sa private school, tapos meron pa pong binabayaran na, alam po ninyo, kung sinabi ng Diyos na siya po yung great provider po natin, panghawakan lang po natin yun. Natapos na po yung panganay ko ngayon. Hindi ko po nakita na nagkulang ang Diyos. Every time po na may pangangailangan, laging advance o eksakto ang Diyos doon sa mga pangangailangan. Dumadaan po tayo sa mga pagsubok. Sa mga pagsubok na yan, doon po natin natitest, nasusubok po yung ating pananampalataya. Kung gaano natin panghahawakan ang salita ng Diyos. Kaya nga po, ang prayer po ng
ng isang tao na righteous, hindi ba? Ano ang sabi doon sa verse 2 Thessalonians 5:17? Ano po? Na ang panalangin ng tao ay ng isang matuwid na tao, ano po? Powerful and effective. Bakit po powerful and effective? Dahil po doon sa una, kung babasahin po ninyo, dapat yung mga pinapanalangin po natin, dapat niyan by faith. May pananampalataya po. Kaya nga po naging powerful and effective dahil nananampalataya. Yung nananalangin, natuto pa rin ng Diyos, sasagutin ng Diyos yung kanyang mga kahilingan. Amen po ba? Kaya ang Diyos napakabuti po. Hindi ko nakita na nagkulang po siya sa amin. Hanggang ngayon, sa kasalukuyan na ito. Even po sa mga, kay Pastor Manny, hindi po natin nakita na nagkulang ang Diyos. Pumalya yung salita ng Diyos kay Pastor Manny. Ano po, ako po lagi kong napupuri ko po ang Diyos sa buhay po ng ating pastor. Kasi po, malaki siyang encouragement. Ang lakas ko, wala akong karamdaman, hindi katulad niya. Pagkatapos, pag sumakit lang yung ulo ko, Lord, dito na lang po ako sa bahay, mag-online na lang ako. Si Pastor Manny, katatapos pa lang po ng dialysis niya, ano po, pupunta ng church ng Wednesday yan. Para po samahan yung mga nag-a-attend ng prayer meeting po. Tayong mga malalakas. Ano, sabi nga po nung isa na first-timer kahapon, sabi niya, Pastor, sabi niya, talagang gustong-gusto ko pong mag-attend ng CU. Pero bigla po akong nahilo at nagsusuka. Tapos sabi ng mister ko, naka pa, mag-attend CU. Sabi niya, no? Magpainawan na ka pa mo. O kaya mag-online ka na lang muna, sabi niya. Ay, hindi! Sabi niya. Kung si Pastor Manny, ang senior pastor natin, nagda-dialysis, sabi niya, tumatayo pa doon, sabi niya. Kahit na hindi maganda yung pakiramdam niya. Ang ginawa niya po, ika-satanas. Sabi niya, ikaw satanas ka. Hindi kita kailangan. In Jesus' name, alis! Sabi niya. O, umalis si satanas. Nag-attend po siya ng CU niya. Kapag atin pong pinanghawakan ang salita ng Diyos, ano po, makikita po natin yung kapangyarihan niyan. Madadama po natin yan. Amen po ba? He will finish everything He started through His words. Kaya nga po dito, meron pong kwento. Alam po ba ninyo yung kwento ng yung centurion? The faith of the centurion sa Luke chapter 7 verse 1 to 10. Basahin po natin. When Jesus had finished saying all this to the people who were listening, He entered Capernaum. There a centurion's servant whom his master valued highly was sick and about to die. Ito pong centurion na ito, meron po siyang alipin, meron siyang kasambahay, ano po, na may karamdaman na mamamatay na. Ano po? Sa verse 3 po, the centurion heard of Jesus. Narinig lang niya po si Jesus. Ano kung paano po ito nangangaral, ano po, paano nagpapagaling, paano po yung mga lumpo, mga pilay, lumalakad po. Narinig lang niya yan. At ano po ang ginawa niya? And sent some elders of the Jews to him. Hindi po siya ang mismong pumunta o lumapit kay Jesus, kung hindi yung mga inutusan niya yung mga kaibigan niyang mga Hudyo. Ano po, na sila ang pumunta o lumapit kay Jesus para sabihin nila itong pangangailangan o ang kailangan nitong centurion. Kaya nga po, ano ang sabi? Asking him to come and heal his servant. Pinasasabi niya, Jesus, pwede ho ba kayong pumunta rito sa kaibigan naming centurion, sa bahay niya? Kasi po yung kanyang alipin, merong karamdaman. Kaya ano po ang nangyari dito? Sabi po dyan sa verse 6, sabi, verse 4 muna po. And when they came to Jesus, they pleaded earnestly with him, this man deserved to have you do this because he loves our nation and has built our synagogue. So Jesus went with them. He was not far from the house when the centurion sent friends to say to him, Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof. That is why I did not even consider myself worthy to come to you.
But say the word, and my servant will be healed. For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes. And that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he was amazed at him. And turning to the crowd following him, he said, I tell you, I have not found such great faith even in Israel. Then the man who had been sent returned to the house and found the servant well. Ano po? Tingnan po ninyo itong centurion na ito. Ano po? Isa siyang, ano po siya, may kapangyarihan. Meron po siyang, rangko. Ano po? Kaya nga, sinabi niya po dito, doon sa mga inutusan niya, una, sabihin nga ninyo kay Jesus, kailangan ko siya dahil itong aking alipin, na may karamdaman, may sakit para pagalingin niya. Pero hindi pa po nakakalapit ang Diyos, nakakarating sa kanya. Nag-send na naman siya ng mga kasama po, yung mga kaibigan niya ng Hudyo. Sabihin niyo, wag na lang pumunta si Jesus kasi hindi naman ako karapat-dapat, sabi niya. Kasi po noon, kapag hindi ka Hudyo, hindi ka pwedeng makipagsalamuha sa hindi Hudyo. Ano po? Sa mga hindi Hudyo. Kaya Hudyo lang po yan eh. Kaya dito, po ang sabi niya? Sabi po nung centurion, but say the word. Lord, sabihin mo lang. Sabihin mo lang, Lord. Ano po yung sabi ng centurion na ito? Sabihin mo lang, nagagaling yung aking servant. Sabi niya and my servant will be healed. Gagaling ang aking katulong, sabi po ng centurion. Tingnan po ninyo itong karakter po ng centurion na ito. Sabi pa niya sa verse 8, for I myself am a man under authority. Ako rin po, sa aking sarili, sabi niya, sa aking pagkatao, ako ay meron ding authority. Pag sinabi ko sa aking sundalo na pumunta ka doon, pupunta siya doon. Kung sasabihin ko na lumapit ka dito, lalapit siya. Kaya nga, ano ang sabi niya? Ano ang nakita ng ating Panginoon sa kanya? When Jesus heard this, nung marinig po ito, ng ating Panginoong Jesus, He was amazed at Him. Alam po ninyo yung amazed? Namangha. Ha? Meron pa palang ganito sa Israel? Meron palang ganito na mananampalataya? Sa ating kaya sa kaligitnaan po natin, namamanghaw ba kayo sa mensahe natin ngayong umaga? Kung gaano po katibay ang salita ng Diyos? Itong centurion na ito, ganito po yung kanyang pananampalataya, ganyang katatag yung kanyang pananampalataya. Sabihin mo lang, Lord, nagagaling yung aking alipin. Gagaling siya. Kaya nga, na-amaze, namangha, ang Diyos sa Kanya. Kaya nasabi ng ating Panginoon, I tell you, I have not found such great faith even in Israel. Wala pa ako nakita. Wala pa ako natagpuan. Wala pa ako naranasan dito sa bansang Israel na to nang ganyan yung kanyang pananampalataya. Then the man who had been sent returned to the house and found the servant well. Ganyan po ang salita ng Diyos. Ganyan niya po pinupulfill, ginaganap. Kung ano po yung purpose niya, pag sinabi niyang, you are healed, you are healed. Tanggapin mo yan. Ang demonyo nga po, pag naririnig niya ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, naniniwala siya sa Lord. Hindi lang siya basta naniniwala, nangangatal pa siya, nanginginig pa siya. Pero tayong mga tao, naririnig na natin ang salita ng Diyos. Ang dami po, papasok dito, lalabas lang, binabaliwala lang. Pero ang mga demonyo, si Satanas, alam nila kung gaano makapangyarihan ang salita ng Diyos. Alam nila. May kwento pa po ba? Yung sinapian ng maraming demonyo. Hindi ba? Dumarating si Jesus. Sabi niya,
Dumating ka na ba rito para parusahan mo na kami? Nakiusap yung mga demonyo na nandun sa tao. Pwede bang ilipat mo na lang kami doon sa mga baboy? Kasi po maraming mga baboy doon, nag-aalaga ng baboy. O sige, sabi naman ni Lord. Alam po ninyo kung anong nangyari doon sa mga baboy? Sino po nakakaalam ng kwento na yon? Ano pong ginawa ng mga baboy? Mabuti pa yung mga baboy, merong dilakadesa. Mabuti pa yung mga baboy, sabi nila siguro sa sarili nila, baboy na nga kami, bababawiin mo pa kami, Satanas. Kaya nagpakamatay na lang sila, hindi nila tinanggap. Yung mga evil spirit na yon. Pero ang mga tao, masayang-masaya po sila. Pinapanood ko po sa Facebook yung sa Chicago. Sa Chicago po, meron pong malaking, clinic yata yun, o hospital, kung saan nagpapa-abort. Pila-pila lang pala daharatan. Pagkatapos meron nag-i-escort. Kademonyosan. Tanggap na tanggap po nila. Ayaw na ayaw ni Lord yun. Tapos meron pong nagsishare ng salita ng Diyos yun. Anong ginagawa nila? Binabastos nila yung nagsishare ng salita ng Diyos. Pero salamat sa Diyos. Sabi nga nung nagpipreach na yun, nagsishare ng salita ng Diyos, 106 babies ang nasave nila. Nasisave po nila. Ginawa lang po nila yung pinagagawa ni Lord. Sinishare lang nila ang salita ng Diyos. Effective ba ang salita ng Diyos? Effective dahil merong na-save ng 106 na babies. Araw-araw po yun. Sabi ko, ganun pala yun. Pagkatapos iba-ibang kulay pa yung payong, yung damit po nila. Rainbow. Kulang lang ng isa na kulay. 6 lang po yung sa kanila eh. Very proud po sila. Very proud po sila. Pero itong centurion na ito, narinig lang niya na si Jesus darating doon sa lugar nila. Iba yung faith nitong centurion na ito. Doon pa lang sa salita. Naririnig niya pa lang, hindi niya pa narinig na nagsalita si Jesus. Naririnig pa lang niya. Pero naniwala na siya. Matatag po yung kanyang pananampalataya. Ano nangyari? Gumaling po yung kanyang servant. By faith po. Kaya nga, ang sabi ng Matthew chapter 8 verse 13? And to the centurion, Jesus said, "Go, let it be done for you as you have believed." And the servant was healed at that very moment. When God speaks, it is done. Amen po ba? Kapag sinabi na ng Diyos, done na po yan. Nangyari na. Amen. Marami po tayong mga pinagdadaanan sa panahong ito. Lalo na po tayong mga magulang, yung mga may pinag-aaral pa. Marami pa tayong binabayaran. Marami tayong iniisip. Kapag sinabi ng Diyos na siya ang great provider, ibigay na lang po natin sa Kanya yan. Bitawan po natin. At siguradong, hindi pwedeng hindi niya ibibigay yung pangangailangan pong yan. True enough, ang Diyos po, hanggang ngayon nakita ko, hindi siya nagkulang sa bahay-sambahan na ito. Marami pong naging pagkakaiba ng bahay-sambahan na ito. Kung paano tayo pinagpala ng Diyos, dahil po sinunod natin, pinanghawakan natin. Hindi tayo nag-doubt. Wala po yung unbelief na yan. Naniwala tayo sa salita ng Diyos na gagawin niya at ginawa niya po yan. Amen po ba? Yung mga pinapanalangin po nating mga lote dyan, pinagkaloob na po ng Diyos yan. Done deal na po yan. Amen po ba? Yung building na yan, matatapos po yan. Dahil pinatapos na rin po ng Diyos yan. Pinrovide na niya po ang lahat. Amen. When God speaks, it is done. Panghuli po, He is faithful to make sure His word comes to pass. He is watchful. He is watchful to make sure His word comes to pass. Binabantayan po ng Diyos. Yung kanyang salita. Talagang ito po yung gusto niya talagang mangyari sa atin. Alam po ninyo, noon pa man,
mahal na tayo ng Diyos. Wala pa po ang lahat. Mahal na po tayo ng Diyos. Na ano na po ba ninyo? Naisip na po ba ninyo? Na ano? Noon pa man, namatay na si Kristo para sa atin. Makasalanan pa lang tayo, namatay na si Kristo para po sa atin. Kaya nga po sa Jeremiah chapter 1 verse 12, ano po ang sabi? The Lord said to me, you have sinned correctly, for I am watching to see that my word is fulfilled. Ano po? Sabi po ng Diyos kay Jeremiah, sabi niya, you have sinned correctly. Oo, nakita mo. Tama yung nakikita mo, sabi niya. For I am watching to see that my word is fulfilled. Napakarami po ng mga propesya sa Bible na ito po ay naganap na at magaganap pa rin po. Ito po yung binabantayan ng Diyos. Tinitingnan niya po yan. Ano po, na maganap. God watch over His word and fulfill every prophecy po yan about Christ step by step from conception to resurrection po. Ito po titingnan natin, 300 po yung mga prophecies na yan, mga 4-5 lang po yung ating tutunghayan ngayon. Dahil pag inano po natin yung 300, bukas na po tayo matatapos. Ano po, mag-overtime tayo. Tingnan po natin, chronological po, fulfillment. Kung paano yung pagkasunod-sunod po. At kung paano po ito tinupad ng Diyos. Ano po. Sa Isaiah 7:14, ang sabi po dito, the virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. Nangyari po yan. Na-fulfill po yan sa Matthew chapter 1, verse 22-23. Fulfilled when the Holy Spirit conceived Jesus in Mary. Hindi ba sinabi ng Diyos po yan? Ano po? Kinausap ng anghel si Maria na siya po ay mabubuntis. Ano po? Magdadalang tao sa pamamagitan ng banal na espiritu. Nangyari po ba? Nangyari po yung sinabi doon sa Isaiah 7:14. Sa pagkapanganak naman po ng ating Panginoong Jesus. Ano po? Birth in Jerusalem. Sa Micah chapter 5 verse 2, but you, Bethlehem, out of you will come for me one who will be ruler over Israel. Naganap po yan sa Matthew chapter 2 verse 1, 5, 6, fulfilled when Jesus was born in Bethlehem. In a manger, sabi po dyan. Ano po, doon sa sabsaban, doon po na sa Bethlehem po ipinanganak at doon po inilagay ang ating Panginoong Hesus. Doon po sa sabsaban na yun. Ano pa po? Flight to Egypt. Hosea chapter 11 verse 1, out of Egypt I called my son. Nangyari po yan. Matthew chapter 2 verse 14 to 15 fulfilled when Joseph took Mary and Jesus to Egypt to escape Herod. Ano po? Hindi ba noong na-outwit, ano po? Kasi po, yung 3 pantas, hindi ba hinahanap nila? Nasaan ba? Sabi po nila. Nasaan ba yung ipinanganak ng hari ng mga Hudyo dito? Nabalitaan ni Herod yan. Pagkatapos anong ginawa niya? O sige, kinausap niya yung 3 pantas. O sige, sabi niya, pag nahanap niyo, sabihin niyo sa akin ano? O umalis na po yung mga 3 pantas. Natagpuan nga nila si Jesus. Pero nanaginip po sila na wag na silang bumalik doon. Nagalit ngayon si Herod. Ano po ang pinagawa niya? Lahat ng mga batang 2 years old below, pinapatay niya po yan. Kaya nga po, ditong flight to Egypt na ito, yung Hosea 11:1, out of Egypt I called my son. Kaya nga napunta po sila sa Egypt. Ano po, doon po sila dinala. Return to Nazareth. Dito naman po sa Nazareth, ano po, yung pagbalik niya po sa Nazareth. Sa Isaiah chapter 11 verse 1, a shoot will come up from the stump of Jesse. Sabi po dyan. Judges chapter 13 verse 5, he will be a Nazarite. Ano po? Matthew chapter 2, ito po yung fulfillment naman, 23. Fulfilled when he was called a Nazarene living in Nazareth. Ano po? Hindi ba pinababalik na po sila sa bansang Israel? Pero nung mabalitaan po ni Joseph na yung palang anak po ni Herod, si Alpeos ba yun? O Algeas. Yung pong pangalan na nakaluklok doon. Sa trono na yon, natakot po. Ano po? Si Joseph. Kaya nga po, napunta sila sa Nazareth. Kaya doon po natawag na Nazareth, ang ating Panginoong Jesus. Kaya ano pa po, yung suffering,
at saka yung death and resurrection po ng ating Panginoon. Sa Isaiah 53:5, He was pierced for our transgression. Sa Psalms chapter 16 verse 10, you will not abandon me to the realm of the dead. Sa Matthew chapter 27, 35 to 50, Matthew 28 verse 6, fulfilled on the cross and in the empty tomb. Noon pa man po, ito pong lahat ng mga propesya na ito, nakatala na. Alam na po ng Diyos yan. Alam niya po yan. All-knowing po ang ating Panginoon. Walang nakatago sa Kanya. Kaya nga po, in the beginning, alam na po ng Diyos yan. Alam na po ng Diyos na ang tao ay magkakasala. Pero dito po, meron po tayong panonoorin na maikli pong short video patungkol po dito sa in the beginning. Ano po ninyo? Pakinggan at saka po unawain ninyong mabuti. Sige. Let's take a look at this in Hebrew. The Hebrew word bereshit translates to in the beginning and is the first word of the Hebrew Bible, specifically the book of Genesis. Here's how it looks in Hebrew. Unlike English, Hebrew is written and read from right to left. The Hebrew word bereshit consists of 6 letters. Let me explain the names of the letters and their meaning. The first letter is bet, which means tent. The second letter is resh, which means head chief. There are other words within this word. By combining bet and resh together, you get the Hebrew word bar, which means son. The third letter is the word aleph, which means Adonai, God, or Yahweh. The fourth letter is shin, which means to destroy. The fifth letter is yod, which means hand. The sixth and final letter is tav, which means cross or covenant. Putting these meanings together, we already start to form a sentence. The Son of God, destroyed by His own hand on a cross. The other words within this word are, by placing shin, yod, and tav together, you get the word sayit, which translates to thorns in English. By putting resh, aleph, and shin together, we get the word rosh, which means head in English. Bet, resh, and shin together form the word berosh, which means tree. Shin and yod together form the word shai, which means gift. Okay, now let's put all these pieces together. The Son of God, destroyed by His own hand on a cross with thorns on His head, hung up on a tree as a gift of the covenant. Jesus was literally in the beginning. John 1:1 says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sino po namangha? In the beginning. Noon pa lang, simula po. No? Sabi na ng Diyos, Ama, ikaw anak, ikaw ang magiging sakripisyo. In the beginning, alam na po ng Diyos ang kanyang gagawin. Kaya po nandito tayo, dahil in the beginning pa lang, alam na ng Diyos, pinadama na niya po yung pag-ibig niya sa atin. Napakasarap po na pagmuni-munihan ang salita ng Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Salamat sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. In the beginning, minahal niya po ako. Minahal niya kayo. Minahal niya tayong lahat. Minahal niya po ang sangkatauhan. Nasa sa atin lang po yan kung tatanggapin po natin. Kung aakuin po natin. Kaya nga po, hindi ko lagi makalimutan yung kino-quote ko po, life is not a series of chances, it is a series of choices. Choice po natin. Nakita po ninyo, in the beginning pa lang, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Na ganyan niyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak. Na kung sino man ang manampalataya sa Kanya, sa ating Panginoong Jesus, hindi siya mapapahamak kung hindi magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Amen po. God watches over His word from beginning to end until all of it is fulfilled. From Genesis to Revelation. Sa Genesis chapter 1 verse 3, and God said, let there be light, and there was light. Let there be light. Salita pa lang po yan.
Ano po, kahit na makulimlim po ang nasa itaas, kahit na napakadilim po ng nasa itaas, ang sinag ng araw ay hindi po nawawala o nababawasan. Nandun lang po sa itaas nun. Di ba? Pag nawala po yung kadiliman na yan, nandyan pa rin yung sikat ng araw. Hindi po nabawasan. Nanatili po yan. Let there be light, and there was light. From the very start, God spoke po. Sinabi na po ng Diyos, and what's His word? Binantayan niya po yung mga salita na yan. At makikita po natin na talagang in order po yan. Ano po, lahat ng mga sinabi ng ating Panginoon Diyos, yung salita niya, inaccomplish niya po yan. Sa Revelation chapter 22 verse 6, the Lord, the God of the spirits of the prophets, sent His angel to show His servants the things that must soon to take place. Yung sinasabi ko po kanina, yung sa Revelation, kung paano po ipinahayag kay Juan, ano po, kung paano po ipinasulat sa kanya lahat ng mga mangyayari sa kasalukuyan, nandun po at unti-unti pong nangyayari yan. Ano po, basahin po ninyo ang Revelation. Ano pa po, from Genesis to through Revelation, the same faithful God is still watching. What He has spoken will reach its final fulfillment. Pag sinabi ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus, darating siya, darating po siya. At yung mga makakasama lang niya, yung mananatili, yung nag-persevere, yung nagtiyaga, ano po, nanatili silang tapat sa ating Panginoong Jesus, sila yung makakasama sa pagdating po ng ating Panginoong Jesus. Sila lang po na kaya po dito, nothing He said at the beginning will be left undone at the end. Nothing He said at the beginning will be left undone at the end. Ako po lubos-lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoon na habang aking po pinag-aaralan ang mensaheng ito, damang-damang ko po yung pag-ibig ng ating Panginoon. Lalo na po itong short video na ito. Nung in the beginning, noon pa lang pala, nakahanda na pala, nakaprepare na lahat. Ano po? Walang plan B, walang plan A, plan B ang Panginoon. Nakahanda na lahat. Alam niya po na magkakasala ang tao. Hindi po tayo ginawa kasi ng robot ng Diyos eh. Binigyan niya tayo ng free will. Free will to choose what is right from wrong. Binigyan niya po tayo ng free will. Alam ng Diyos yun. Binigyan niya tayo ng kalayaan. Pero ang Diyos, mapagmahal po siya. Tayo, ginawa niya tayo sa kamay niya. Sa wangis niya po. Tayo lang ang ginawa niya sa wangis niya at sa kamay niya. Ang lahat, salita po niya. Ganyan niya kamahal ang tao. Ganyan niya po kamahal kayo, tayo, ako, tayong lahat. Ganyan niya tayo kamahal. In the beginning. Salamat sa ating Panginoon. Nothing He said at the beginning will be left undone at the end. God is faithful to His word. God is faithful to His word. His word stands forever and never changes. His word always fulfills the purpose He sends it. He is watchful to make sure His word come to pass. Salamat, Panginoon. Salamat po sa iyong banal na salita sa umagang ito. At nawa, tayo pong lahat na embed o naiukit po sa ating mga puso't isipan kung gaano po katotoo ang salita ng Diyos na Kanyang ipinahayag sa umagang ito sa bawat isa't isa. Ang kailangan lang po natin, faith. Faith, pananampalataya po. Kaya po yung lahat po ng mga ano po natin, yung mga nasa t-shirts po natin, yung believe is to obey. Very powerful po na salita yan. Manampalataya ka, maniwala ka, at sumunod ka. Maararanasan mo ang kapangyarihan ng salita ng ating Panginoong Jesus.
Tayo pong lahat ay tumayo.